Yo, what's up? Gandang gabi, umaga, hapon, o tanghali kung anong oras mo man mapapanood tong video na to. Ngayon, magre-review tayo ng battle. PSP battle to between Shay and Six Threat. Champion to ng Leaf Top. And I think magka-match din sila. So, let's get it on! Layuan niyo, anak mo! Intro ni Tipsy kay Looney. Nakaabot ka ng semis kasi tinalo mo si... Si tinalo mo? Oh, well, rekta pala sa third round si Shay tapos sa talon si Zaito kasi nag-back out si Aklas. Then, ang pinagdaanan naman ni Six Threat is si Akata. Tapos sino ba yung kalaban niya ng pangalawa? Oh, si Keira mong first. And then yung second round niya. Kalimutan ko. Pero this is the third round. Si K-Ram and then si Akata. Yun yung first and second round ni Six Threat. Tapos si Shay naman si Saito lang. So, skip siya ng stage 2 kasi nag-back out si Aklas. Let's go! Frank? Nasira tuloy yung intro, parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula, ba't andito ang pota? See, the novel wasn't exactly clear how it all started, kaya mga tao may kanya-kanyang teorya, kaya hayaan mong punan ko yung mga blanco dun sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Okay? Game! Game! Davao crowd, let's go! Tangi niyang nakalaban? Mali. Tangi niyang nakalaban, si Zaito, gamit mga imbentong talata. Winter is coming, kanyang sabi at napili niyang panata. Winter is coming, hoy, nasa Pinas Kampuking ina mo yata. Pero ultimo yung winter mo, pagpapawisan, ngayong nasa imperno ka ng mga yawa. Puta! Ha? Puta, seryoso? Nag-skip ka ng stage 2? Rumekta semis yung face? Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage? Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Hindi. Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dun sa video na nakita mo. Yung ano nakita niyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi ng sindi pa yung nasindikato. Napatango si Pivos doon, no? Ganun bars, yeah. Oo nga. Well, ewan ko kung nasagot na ba ng PSP to. Management nung tinanggal nila si Aklas. Well, kasi may issue dun kay Mot versus Mot versus J Black. Which is, nag-back out si J Black, ang pinadaan si Mot. So, parang yun nga, yung veto issues nila ng PSP. Well, nung nag-back out si J Black, automatic pasok si Moth. So, ngayon naman, nag-back out si Moth. Nag-back out si Aklas pero hindi pinasok si Invictus, which is yung kalaban niya. Dapat. Supposed to be na siya yung magpo-proceed kasi nag-back out. Well, continue. Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na-magic, pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic.
Alien, Anunnaki, conspiracy theory. Alien wars, Nung bitch. si, nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan? Di ba? Ayun. It's a question talaga ng Papalit, management. papalit-palit na mga player para lang dyan ay sus. Ang mali nyo lang di nyo pinalitan yung final boss. Kumukha ni Luxury yung bahay, oh. Sa baba. Well, ita ko lang. Yun nga. Oh. Pero bakit nga ba may mga ganon? Ba't nga ba may mga ganon? Kasi isa kang PSP Gym franchisee. Marami nakakalam nun. Marami nakakalam nun. Franchise siya. So, basically, co-owner or partner siya ng ligang to. Shay, negative mo to. Di nyo alam yun! Di nyo alam yun! Di namin alam Ito yun. ito ang bida ninyo. Business partner. So basically, may-ari ka rin ng liga na to. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo, ito'y sampal. May mga time talaga na yung crowd ng Davao at Cebu, nagre-react na talaga sila kaagad kasi alam nila saan papunta yung saan papunta yung bar eh. So nag-iisip din talaga tong Cebu and Davao. Hindi ko dinidisregard yung Manila, but respect sa Manila kasi pinapatapos talaga nila. Yung Cebu at Davao, bro, magre-react talaga sila. Well, kaya minsan kaya nito. So, hindi pa natuloy yung pinaka-punchline. Hindi ko alam kung bawas points, pero, syempre, yung delivery mo na maputol due to crowd reaction. Even though, pero hindi pa kasi tapos eh. Well, best crowd. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo. Ito'y sampal sa may-ari na to na bilang owner lang ng gym yung kaya mong i-flex. Ako yung flex ko yung pagbubuhat lagi sa inyo. Well, si Romano, si Sako. Kanina react na react. Fan mo, galing. Fan din ni Sak talaga to si best friend talaga to si Sak, pati si Six. Pero grabe reaction niya. Since then, kahit yung battle nila ni Shernan, si Sak yung best reactor doon. Si Romano kahit sino, napapatango. Well, based naman sa views din ng PSP, isa din sa 6 talaga sa pinakamaraming views. So, he has the right to claim it. Walang makakano doon. No one can argue dun sa point na yun. Kaya welcome sa PSP. PSP. Paliga ni Shei at Phoebus. Si Phoebus. Tawad-tawad si Phoebus, bro. Shei at Phoebus. Kaya nga nakapag-skip ng stage 2, but that's hideous kasi paano madedevelop tong bata nyo ko pa na-skip nung early stages nung fetus? Meron pa yung dalawang technique. Gusto niya ipagpabukas yung judging. Siyempre, para pwedeng dahil lang sa replay siya nanalo. Tas igit na itong laban. Di ba? Nasa gitna yung laban. Di ba? Igit na. Nagka-problema nito dun sa PSP Gapo. Kasi yung battle ni Six Thread pati ni Nico or ni Akata sa last part na ng lineup. Parang main event sa last. Anong oras na daw yun? I think 2 to 3 a.m. So, nag-start yung event 2. So, 8 or 7 ng gabi.
So, well, pagod na pagod ang tao nun. Kung, well, balikan nyo yung video na yon, may mga part talaga na, parang pagod na yung tao. Well, pero it was a well-performed battle between Nico and Six Threat. So, salute. Panoorin nyo. Igit na itong laban para di daw tulog yung mga tao. Talagang planado. Hoy, Bisaya lang yung kalaban. Tinatarang Tagalog nyo ba ako? Oh! Seryoso? Hindi to mind conditioning na parang J-Block. Diba? Kala niya, ano? Anong Six Threat at mo, tarantado ang naka-ready yung poster ng PSP pag tiga PSP yung nanalo. Tangina, ano yun? Organizer ka na, player ka pa? Kupal ka ba, boss? Sarah kay Joel, Kolokoy. Joel, Kolokoy's TV, Malupiton 2.0. Let's go! Tangina, nakakaawa ka. Pumayag ka maging puppet set. Asa na yung pride mo na tumanggi na lang instead and be like, hindi, ako si Sei. Isa sa OGs ng ating set, 2018 champion na sa aking belt. Puta, asa na yung dating Slim Sei na we can't stand up for his fucking self, bitch. Slim Shady. Isa rin na sa binitawang linya ni Shady mismo. Slim Shady. Eminem. Please stand up. Na bars din yun na parody line din yun ni Sinyo. I think na nag-battle sila. Nasaan yung dating Shady? Please stand up. Let's go. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. Di pa ba sapat na tinulungan ka lang ni Enigma magkampiyon dati? Pati ba naman dito naka-safety? Cause dog, it's not about more championships pag sinabi niyong MC. Puta, hakutin mo yan lahat. Pero yung titulo ko pa din ang mas mabigat. Tanong mo sa tao yan, Shei. Kahit yung isang championship ni Nowitzki, mas matimbang pa din sa 2 kampyonato ng KD. Oh, good point. Yeah. Usapang championship. Well, it was mas valuable pa yung ni Dirk Nowitzki kaysa sa maraming dalawang championship ni Durant. Makes sense. Kaya di pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs. Hindi pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs, pero iba ng inuupo ang trono. Parang damo at bato, magkatugma naman oo. Ngunit legasiya ko'y natural, sadyang puro pagkatubo, habang legasiya mo'y nabuo dahil sa tulong ng mga taong nasa loob ng laboratorio. Tinuturi lang kasi tayong probinsyano nitong mga gago. O sige, pasok sa aming bahay. At dahil tayo'y probinsyano at may dayo, tsak may manok na makakatay. Tradisyon yun. Tradisyon yun sa probinsya. Na kapag may bisita, matik, may manok na makakatay. Well, tradition yun. Ewan ko may probinsya kayo, but yeah. CDS represent. Let's go. Isang anggulo, isang round. Di ba? Ito'y laban daw ng 2 magaling sumilip ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang! Oh! Well, legit. Sa angle lang yun.
And si Shay, isa din to sa pinakamagaling sumilip ng angulo. Well, tingnan natin kung ito yung mangyayari. Yung prediction ni Sixth Threat na both of them magaling sumilip ng angulo. Well, creativity-wise, malalaman natin sino panalo. Kaya, let's go! Ops! Ops! Iniisip niya na yung mga nakaredy niyang ribat. Siyempre! Totoo eh. Expected niya na yan. Basta yung delivery, pakiingatan. I-stutter mo ng konti para kunwari hindi mo inasal. Well, mind conditioning yan para sa round 1 ni Shaggy, pero sakit. Well, isa rin sa magaling mag-repat kasi si Shay. Pero ewan ko kung may in-expect siya dito. Mapapakinggan natin ito pag-repat. Pero overall, round 1, well delivered. Point per point. Maganda yung mga angle na napili. Alam na yung isang angle. Let's go, Shay! Bawi! Phoebus! Sixth Threat oh. Nagtatampo. 2 laban lang daw. Finals na ako. Eh bakit? 2 laban lang din naman. Finals ka na. Huling laban mo na to. Tsaka, umabot ako ng semis. Shay ako eh. Bakit? Ha? Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Nag-backout si Aklas eh. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Pare, bakit? Ba't ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yun, boy. Kahit ganun itsura nun, boy, matalino yun. Alam niyang di niya ako kaya banggain. At kung ikaw may utak ka din, kahit katiteng dapat nag-back out ka na rin! Oh! Ewan, predicted niya to. Well, pero ang gandang point na rebut. Pasak yun, Shay! Let's go! Ang tagal na nung huli kong battle. 2018 pa nung ako'y huling pumanik. Di counted yung kesa ito. Walang bilang si Gago. Nung battle namin, di pa ako galit. Kasi di ba sabi ko, ang pagtutok lang sa akin ng Glock ang magti-trigger ng aking pagbabalik? Pero pwede na tong tirador. Magiging 9 din naman yan 6 pagtapos ko ibitin pati warik. Ooh. 6, 9, baliktaran. Let's go. Davao! Game! Sixth Threat! Di ba sabi ko magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin nyo? Diba sa dami na pwedeng Well, ang ganda ng angle na yun. Para si Fukuda yung kalaban niya noon at that time. Magagandang katangian naman ng Mindanao ang banggitin nyo. Well, sorry, ang ingay ng aso. Let's go. Review pa rin tayo. representative, ang napili nyo, ito. Panakot na naman. Di ba kayo nagsasawa sa ganyan? Hoy, tingin mo magandang pang-represent ng Davao yung pangalan mo na yan? Wait, gusto mo ba silang i-represent? Ba't parang ayaw mo naman? Kasi kung gusto mong i-represent ang Davao, dapat ang pangalan mo, Durian. Gandang silip na na. Ay, Durian. Let's go, Durian. Davao. Sarap ng durian nyo. Durian! 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 Hoy! Durian! Musta ka naman? O teka, ba't parang di mo nagustuhan? Oh. Let's muna tayo mga sir. Gusto mo i-keep yung 6? O sige, pagbigyan.
Palakpakan naman dyan para kay Six. Ang ika-anim na durian. Napanood ko yung battle nyo ni Akata. Bisaya ka pala? Oh, relax. Gusto ko lang sabihin hindi mahalaga kung Bisaya o hindi. Pare-pareho lang tayong Pilipino, di ba? Pero ano tong nalaman ko? Alam nyo bang Crips daw si Tanga? Member siya ng geng-geng. Sa FB, pinagyayabang niya pa. Yung mga caption sa pics, wag daw kalimutan kung saan nagsimula. Sige nga, kung Crips ka talaga, sino nagtatag ng Crips? Wala? Well, yeah. Napapansin natin yun. Is si Six Shirt always wearing blue? So, color ng Crips. Shoutout Crips. Sa lahat ng Crips sa buong Pilipinas. Shoutout sa inyo. Let's go! Si Stanley Tookie Williams at si Raymond Washington noong 1971? O tinatag to ni Raymond Washington mag-isa noong 1969 pa kasi sa Black Panther siya ay na-inspira? Alin sa dalawa? Wait. Kung Crips ka talaga, pali, hindi ka pala laking Davao. Sa LA ka lumaki at natira. Sa LA ka lumaki at natira. Yeah. Ganda ng thoughts. So, ang ganda ng silip. Una, taga Davao. So, parang may pinupoint si Shay doon. Then ngayon, parang dinidisregard niya yung pagiging Davaoenyo niya. Ito yung pinupoint niya ngayon. Well, parang may magandang kwento to. Let's go! Awa. Alam nyo ba, ang Crips ay naging kilala sa mga pagnanakaw, droga, karumal-dumal na krimen at iba pa. So, ibig sabihin yung mga ganyan ginawa mo pala. Eh di tangina ka. Di mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo ba? Pero kung hindi naman, di umayos ka. Baka sampal-sampalin kita. Tigil-tigilan mo kakagaya sa kultura ng Amerika. Tanga, hindi ka Crips porket asul yung tela ng panyong nabili mo sa bangketa na tig-60 ang isa! Crips, ulul sukarap boy! Well, Bisaya at taga Davao lang ang makakaalam nun. Sukarap boys! Toot toot! Halos lagi may blue na bandana. Kahit saan siya pumunta. Kada birthday ang wini-wish, maging blue yung utot niya. Nagtathrow pa daw yan ng C-sign sa street with matching creep walk moves pa. Hoy, isa kang Bisaya na taga Davao, putang ina mo, magbudots ka! Di daw ito rap. Di daw ito rap. Tawag nila dito rap. Ay. Ha? Ayaw mo? Bakit? Nahihiya ka? Yawa, parang budots lang, ayaw pang makisama. Kultura ng iba ginagaya, pero sa sarili, di mo maaya. Eh di putang ina, kung ganyan lang din, huwag mo tawagin sarili mong Bisaya! Ano? Bisaya ka lang pag convenient? Pero pag hindi, kinakahiya mo ng todo? Kaya pala yung mga kanta niyan ay... Kita mo yung point ni Shay. Well, ang galing na silip. Pareha nga silang legit magaling sumilip, pero ang ganda na angulo din ni Shay. Let's go! Tagalog at English lang. Tunog West pa yung tono. Wala ka palang pinagkaiba sa kandidato pagkampanya. Doon lang nagiging proud sa Bisaya niya na lolo. Ginagamit lang yung mga Bisaya kasi kailangan ng boto. At gumagamit po to ng N-word. Mapachat o sa kanta. Feeling egoy, kala mo pinagdaanan nila ay danas niya. Hoy! Hindi porket may mali at pangit na stereotype ang Bisaya sa atin bilang alipin. May N-word pas ka. Ito ba nagre-represent sa inyo? Gaya-gaya sa ibang lahi? Ayaw tangkilikin yung lokal at realidad niya? Paano nyo to aasahang tumulong baguhin imahe ng Bisaya sa ating bansa kung siya mismo'y alipin ng kolonyal na mentalidad niya? Oh.
Ganda na silip na siya eh. Buti sa recent interview mo, nagbisaya ka. Oo, chinek ko, baka may pasabog. Pero dahil Bisaya, buong video, wala akong naintindihan. I'm like, huh? Hot dog. Pero buti, ilang araw bago yung battle, may captions na. Yung update ay umabot. Na-detect siguro ng YouTube na dong gago ka, kaya tinranslate sa Tagalog. Speaking of the devil, Itachi, ano na? Balita sa dong gago. May bago bang info? Ay, sorry. Baka kayo yung na-OP, ba't Itachi tawag ko dito? Tinanong kasi siya ni Smuggles dati, bakit siya sumali sa army ng mga tito? Alam niyo, sagot niya, sumali ako ng dong gago para mag-spy. Parang si Itachi. Tangina mo, weirdo! Siyempre si Ilong hindi na gets. Pero para matapos lang, umuo na. Kaya nalaman ko to eh. Tinanong niya ako, sino si Itachi? Bla bla bla. Sabi ko, seryoso ba? Lulong ka na ata sa bisyo. Pinagsasasabi mong bobo ka. Ano ba sinisindihan mo ha? Hidden leaf ng kono ha? Pota astig. Kaya pala Naruto ang lapad reference. ng ilong kasi sobra sa weed. Oh. Itachi ang puta. Huy, pogi yun. Huwag ka namang feeling, leche ka. Yung self-confidence mo, lagay mo naman na ceiling. Kisame, pwede pa. Oh, bars. Ceiling, Kisame na karakter sa Naruto, parang Seven Swordsman ng isang village. Yeah, naging partner ni Itachi sa Akatsuki. Si Kisame, yung may hawak ng samihada na espada na nanakay Killer Bee na kayo. Let's go! Naruto! Itachi, gulat ka, alam ko. So, paano ka tumakbo? Paganto? Kinginan to, feeling pogi, nag-iilusyon. Ano nangyari? Humarap ka ba sa salamin, tas nagtsukuyomi ka doon? Nandung gago para mag-spy? Puta, para saan? Bukod sa waksilat na bubuhay sa nakaraan, nang didisbigla pag naaangatan, ano pang di namin alam? Wait, matanong ko lang. Alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Pexman, cross my heart, mamatay man si Phoebus. Natatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, di ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko ito i-upload unless mag-deny ka dito. Pero eto, teaser, para sa inyong kaalaman, yung mga kanta nyo daw, 10 segundo nyo lang pinapakinggan. Kaya nga may kantang Pilipinong waki. Pag wak, hindi siya fan. Oh, ba't sumali ka dyan? Saka ba't sumali ka ng matira mayaman? Dapat pag dong gago, walang karapatan. Kasi pag nadadamay ang mga gago, magdedemanda naman. Pero ikaw si Itachi. Kamo, sakto. Walang sisihan pag inubos ko buong clan mo, ikaw may kagagawan. Oh! Itachi, ito pa si buong clan. Sa tanong natin simulan. Davao, alam niyo ba kung anong nagra-rhyme sa mga kanta tinagalog parang parody? Putang ina mo, Anthony! Hindi ako si Saki, mga ulol. Hindi ako si Saki, mga ulol. Magkaiba kami noon. Oy, Saki, ba't ka kasi nag-a-accuse? Pwede naman magtanong. Like, ika-anim na durian. Napadpad ako sa pop.inquirer.net/54327 at may nabasa ako dun. Allegedly, plagiarized daw yung humanap ka ng pangit. Ang original daw nun ay Find an Ugly Woman by Cash Money Marvelous. Totoo ba yun? Shh, guys. Tahimik.
Napipredict ko na yung sasabihin nito. Hindi dahilan ng bata rap para kalimutan salitang respeto. Tama, may limit pa din. Para di umabot sa away o hukuman. Ika nga ni Manny Pac, di dahilan ng boxing para makipagsuntukan. Irespeto? Kasi sila pinaka nauna sa eksena? Bakit? Ano ba ibig sabihin ng AE? Adan at Eva? Pero ba't nga Beast ka siya eh. Sabi mo. Let's go. nga ba may gera? Ano nga bang problema? Gusto nyong irespeto mga nauna pero ayaw nyong mauna rumespeto mga punyeta! Anyari, ba't naging donggago, whack lyrics, toxic mindset, apologist ka na? Sabi mo sa amin, paglalaban mo, lyricismo Puro toxic lang pala. Hindi naman siya batang Quiapo, pero naaalala ko si Coco Martin, taina kasi ang pinagtatanggol na nitong probinsyano, CA ina. Coco kasi yung S, T. Anyway, kailan ka aalis siya sa kampo ng kadiliman, Idachi? Pagputi na yung uwak mo at may uban ka na? Baka naman nahawa ka na sa pagiging kupal nila, kakasyaringgan mo, nabulag ka na. Inaano daw siya dun eh. Maganda daw trato sa kanya dun. Talagang kakaiba. Eh paano di ka magiging special? Ikaw lang nag-wordplay sa kanila. Palibasa, sa tenga ng mga marurunong, wala nang nae-elib sa mga rich niyang wordplays, hindi na effective. Kaya, nung na-realize niyang wala na siyang bisa, siya na'y napasabit sa ingay nila. Nagbaka sakaling muling mag-boom. Kaya ayun, yung tirador ng timog, nag-TNT na. Tirador, TNT, pasabog. Siya So yun. hanggang ngayon, pala isipan pa rin sa akin ang pagsali mo dyan. I can't imagine choosing hype over something defining like integrity, principles, values. Ang babaw na dahilan. Pero at least klaro na sa atin bakit ika-anim na banta ang putang inang yan kasi puro buwanta lang mga salita niyan, hindi niya kayang panindigan. Kala namin para kang tatay mong sundalo. Hanggang kamatayan ipaglalaban ang iyong goal. Pero ang ending para lang sa pansariling benepisyo, you sold your soul. So ano yan? Ano yan? Pag sinasabi ng masahista? Alam niyo na kung bakit nire-react yung crowd na ganyan. Pag sinasabi ng masahista na, harap na po, sir. Sa tuwing ikay nagpapahilot, di niya alam ang gagawin kasi ang alam niya lang ay tumalikod. Sabi ko, bibiting kita pati warik, pero puta, hindi na pala. Kasi sa sarili mong kultura, lahi at salita, bumaliktad ka na. So paano yan? Paano pa tayo maniniwala sa mga salita nito? Oh. What a sacrifice, Shay. Pero ang ganda. Kung ikaw mismo tumalikod sa iyong paniniwala, ba't kami maniniwala sa iyo? Grabe sakripisyo ni Shay. Pero ang ganda ng mensahe na hinahatid niya. Pero tournament to, sobrang haba. Pero, well, sulit. Sulit. Ito yung Shay. Shay to, Shay. Shay na naka-A-game na Shay. Ito yun. Ito yung dating Shay. Ito yung dating Shay. Let's go! Hi! Ay! Nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Crips, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, ang dami mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Nakailan to? Haba ng rounds, no? Ito si ate, napatawa, oh. Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gago. Legit. Legit yun. Legit. Oh, gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho.
Ewan kung pre-build to pero solid. Yeah, totoo yun. Um, working experience-wise, hindi rin ako fan ng OT. Pero, it's not an achievement para sa akin din. Totoo yun, legit yun. Hindi naging achievement sa akin ng OT. Kaya, in a working basis, ayaw ko rin nag-OT. Pero well, if that's the business need, pero usapan dito battle rap, ganda na po to. Parang nako-condition ni kinokondisyon ni Six Threat yung tao na parang tignan yung negative side ng pagiging overtime niya even though maganda yung tinatawid na point ni Shay. Let's go. Yung round 1 tungkol sa past at nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare, Ooh. Real talk. 2010. Diyan na siya Pero, well, it wasn't di naging nice career Talo. Pero kahit sabihin mo talo si Shay, maganda pa rin yung naging part pa rin siya ng classic moment talaga ng flip top ng battle. Ganda na ng silip. Let's go. Pare mag! 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing, Brad, inahamon mo pa yung Glock. Isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking. Ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ang put sa imo. Kulit, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Sheyi, basta ando doon. Tapos sasabihin nyo lamang sa experience, talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan, tangina ka? Medyo masakit to. Parang kailangan mo magbuntong hininga ngayon siya Sobrang direct. Ang corny mo, min. Biruin nyo pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Well, ang next niya ata sa maraming talo is si Range. Yeah. Pero classic rin kasi yung mga battle ni Range din. Million views din even talo. Parang ganoon din si Shay. Pero kagandahan lang kay Shay is nag-champion siya. Si Range ganun din. Pero, well, magkasunod-sunod din sila. Let's go. Tangina, talo after talo, kaya sa ranking bumalentong. You got clap and clap, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2x2? Team SS versus LA, pero si Smuglas yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. Oh, well, legit. Isa siya nakapagbigay ng talo kay Looney. And yung time na yun, may sakit daw sa bato si Looney. And dalawang beses natalo si Looney sa 2-on-2. Shay, Smuglas, Abra, Looney. Yeah, semis ng 2x2. Natalo din sila Looney dun. So, classic din talaga. Sabi ko kanina, classic din talaga si Shay. Part siya ng classic moment talaga. Di madi-deny ng buong battle rap community yun.
na part talaga siya ng history, bro. Kaya hindi ka kontrabida. Ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong paki sa titulo, gusto ko lang respeto. Well, legit yun. Kasi yung parang battle nilang finals ni Pistolero, pinaagaw niya pa yung 100K sa finals eh. Yung parang yung money ginanon niyo po, shower bro. Pero nag-malfunction yun. Pero yun nga, after siya sa respeto. Pero bini-breakdown to ngayon kasi nagiging villain eh, si Shay. Inang villain to, imo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pakaugad ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung kontradiksyon. Oh. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga. Kung di yan hater ng Donggalo, anti-DDS o fans yan ng mga nabadibag ko. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo lang mga kalaban ko. Kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito na bilang lang yung umaasa na manalo ka pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang... Oh, legit ba? Pero, yeah, part of the observation ng galing niya dito. Nakukontra niya na. Silip na silip ni, ni Six Thread. Galing. Let's go. Diba? Dito punta. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Gusto lang... Gusto lang nilang banatan mo yung Donggalo, DDS, ganun lang kasimple. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Seyi kahit walang bars, basta masakit magsalita. Well, ang mga nagsasabi niyan is hindi talaga siya flip-flip battle enthusiast or hindi talaga to yung mga nababad talaga sa battle rap. Ito lang talaga yung mga flip-top observer eh. No? Mga keyboard warrior, oh. Alam mo yung katoxican lang yung dala. Pero, yeah. May mga nagpupush ng ganun. Makikita mo rin yun sa mga comments, bro. Tama. May point si 632. Let's go. Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Ooh, ang sakit. Ang sakit na 6 thread kanina nga pa. Hello nga, no. Ito na, dito na lumalabas yung creativity ni Shay. Ni Six. Kasi punto por punto punto na real talk na nandun. Magaling sumilip na angulo pero based sa round 1 tsaka beginning ng round 2 ngayon ni Six Thread, mas pinaprove niya talaga na mas creative pa siya kay Shay. Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew pamilya ni Six Thread, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang. Ooh. Smoke, usok, wordplay din ng umuso, ka, wordplay. Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Oh.
Smoke, hindi nakukuha. Hindi mo talaga magagrab yun. Parang may Bisayang kasabihan nun eh, na walay aso nga makumkum. So yung usok daw, yung mo talaga magagrab. Pero yung point dito yung creativity dito ni Six Threat. Oh, Reach! Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni price tag at akata. Tanga ka talaga. Gago! woo, legit. Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitindit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Kaya bilang veterano na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisan na kakumpetisyon mo. Well, sino ba kasabay niyo? Si Abra. Sabay niya dun. Pero, well, kasi sa lineup ni malakas din kasi yung lineup din yan eh. Ni Six Street talaga. Kaya, eto mga ganitong punto, yung may mga karapatan lang talaga pwede mag-claim. Well, ang pinakamalakas sa batch ni Shay at that time, nung nag-champion siya, Abra. Pistolero. Yeah. Si Poison 13, ano pa lang yun eh. Hindi pa yung pinaka-max na Poison 13 din ngayon. Pero, ayun yun. Kasabayan din ni Six Street, malakas din. Hindi rin basta-basta. Lanceta. Basta, ang gagaling ng batch ni ano. Ang gagaling din ng batch ni Poison 13 din. Tinalo niya din yun. So, ayan. Let's go. Damn, son! Sakalang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent man. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one. Oh, lakas. So that's a wrap for history. That's a wrap for history. At oo, bagong god to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Well, classic lahat. Classic lahat ng laban din ni Six Threat. Parang ang pinakamahina na laban niya lang ata. Yung kay Leapcram. Yung unang isang talo niya lang din yun kay Leapcram. Yun yung pinakapangit din na Six Threat at that time. Pero lahat na naging classic talaga. Let's go. Shayi! Cheese Whiz! Help Cheese strengthen bones Whiz. with a strength builder of Baka calcium naman. from Cheese Whiz. Nanood naman siya. Winashing na. Kinuskus mo pa? Switch to New Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-linis ang matcha. Dahil mas Let's muna tayo, guys. No more kuskus sa washing machine. New Ariel Liquid. Nag-champion lang daw ako nung nawala na ang aking kakumpetisyon. Asa, pag si Six Threat talaga nag-spit, puro gawa-gawa yung bara. Anong walang kakumpetisyon na kabatch?
Nung isa buhay championship ko, kasalanan ko ba nag-choke si Abra? Well, kasabahan niya talaga yun. Dapat, alam nyo, yung laban na to, dapat 7:30 pa. Kaso nausog, naging 8 kasi late sila. Oo na, mahaba na, overtime na ako. Diba? Kasi gusto ko mas masaya. Ikaw nga unprofessional, late, di mo pinapahalagahan yung oras nila. Oh! Basag! Basag, bro. Well, may 9 conditioning ni Sixth Threat kanina yung tao due to overtime issue. Ngayon naman, nire-regain ni Shaggy through this parang behavior issue. Hindi naman siya behavior issue. Siguro this time lang na na-late siya. Na pinupoint ngayon ni Shaggy na okay lang ma-overtime. At least, hindi naman yung pumupunta na late. Well, may point. Pero tingnan natin. Ang ganda, pasok, may bat. Hoy, putang ina mo! Crips na batukan! Inaasar mo pa yung standing ko, yung mga salita mo nga, di mo kayang tayuan. Kasi guys, hindi daw siya ang tumira sa XB. Yung kagrupo daw niya yon si JR0. Ha? Doon sa verse niya sa kanta kung saan ni-name drop niya XB, pareho kayong may binanggit na bibi Well, if I remember it right, hindi talaga, ang point kasi ni Shay dito, XB. Okay? Pero ang tinitira dati personally ni Sixth Threat is Siskastakli. Okay? As far as I remember, ayun yun. Kaya ang pino-point out dito ni Shaggy is yung buong grupo. Pero as far as I remember, mula nung before the diss tracks between Sixth Threat and Flo G, kasi lumabas yon, nagka-feud talaga sila nung paglabas nung ayun nga, eto na nadamay si JR0. Yun, si JR0. Verse kasi ni JR0 yun sa kanta nila. Second verse dun sa JR0 na XB, parang ganun. XB. Pero main point lang tinitira talaga ni si Skastakli lang personally, okay? Hindi siya as a group but personally kaya siya talaga tumitira as Skastakli. Well, as far as I remember, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo kung may makakapanood nito or manonood ka nito. Well, ayun yung, as far as I remember, ayun yun. Na alam ng lahat kung sino. Fact check tayo, Fluvert. Kagrupo mo yun ng diss, magkasama kayo sa kanta, andun ka pa sa likod niya sa music video. Tapos nung nagkainitan, magugulat ka, hala, ba't ako nasama dito? Maang-maangan si tanga. Ganyan ang estilo na mga putang inang walang bayag kapag nabisto. Damage control. Pansin na kasi ng mga tao na wala sa lugar yung pandidis nyo. At para mag-save ng face, yung kagrupo, nilaglag, sinakripisyo. Pero kahit anong pilit mong ikay nabiglat, di kasang-ayon sa kanya, ay hindi mo maitatago yung fact na bago upload yung track yung kanta narinig mo, pero wala kang ginawa ng mga oras na yun mismo. Tangina mo, di kami tanga kahit ano pang pagtutwist mo. Hindi mo ba ikakailala, pareho lang kayong dalawang mga walang prinsipyo? Mga nananahimik na tao, ididis nyo sa kanta. Palibasa, ni-require yun ng dunggago. Yun yung pinang-audition nila. Nung panahon yun, mag-aaway kasi dunggagot sila Bibe.
Pero matik, i-deny nito sa atin. Kaya nga sila pasok sa kapatirang donggaling. Ika nga nila, di ba? Ang mga magnanakaw may kapatid na sinungaling. Parang nung battle niya sa Gapo. Di ba proud siyang DDS? Alam niyo, sabi niya sa amin, kaya niya daw sinasabing DDS kasi sa Davao del Sur siya nanggaling. Weh! Ano yung sinabi mo kay Rudit nung 2019? Galawang DDS lang. Itong adik pinalusot lang ng batas para bumulagta sa tirador. Yung ibig sabihin ng DDS doon, Davao del Sur? Sure? Galing ni Jay. Galing ni Jay. Patila mo. May padila. Joel, ka ba yan? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying. Gets ko pa nung nasa Gapo kung medyo alanganin. Pero Sixth Street, dito tayo sa Davao, pwede ka nang umami. TTS, Davao del Sur. Ang nakaka-insulto doon, ang bobo lang tingin niya sa atin. So ano yung next na gusto mong paniwalaan namin? Dati kang mulawin? Yung cactus, kaya mong yakapin? Lahat ng buhangin sa mundo, kaya mong bilangin? Ano ba naman tong tirador nyo? Imbis na puro sablay. Manduduro, tas magtuturo. Dun siya sanay. Ngayon, alam nyo na bakit ang paboritong slogan niya ay malinis tinrabaho kasi pagtapos tumira ng tao, hugas kamay! Oh. Well, round 1 and round 2. Ang point ni Shay, parang integrity issue yung angles ni Shay ngayon. Well, let's go. Pero dahil daw sa kakupalan nila, maraming sumaya. Ang kapal ng muka, gina-justify niya pa, hoy. Hindi, tandaan mo, wag kang engot. The end doesn't justify the means, tanga. Tapos sabi pa, with conviction, na kundi daw dahil sa beef nila, wala daw kikitain si Kram sa reaction videos, baka nag-food panda rider na din siya. So, ano kung mag-food panda rider? Anong problema? Kung maka-lookdown ka sa riders, grabe ah. Ang lala ng moves. Porket nagka-million views, nag-aangas na to? Well, yung pandemic times, parang may isang linya doon na yun, naalala ko na. Si GI ng Cebu. Ayun, binar si ni GI yun sa Cebu na nung pandemic naging food panda rider siya at that time nung walang battle rap at that time. So ito nire-reference din ni Sixth Street at that time nung pandemic times. Yeah, marami rin naging Grab driver or food panda rider nung panahon ng pandemic. Sa kasikatan ng XB, nakiangkas lang kayo! Sa mga idol ko na riders dyan, na nanonood ngayon sa amin, Fluver Oh, my conditioning. Floy Kagampang. Secret lang natin pag nagpa-deliver tapos dinuraan nyo yung pagkain. Wala sa order inaasal eh. Pag umorder to ng inasal, wag nyong dalhin yung binili niya kanin. Para pagdating nyo, maglaway to sa manok pero di makakain kasi kailangan pa magsaing. Ang liit ng tingin sa riders, kala mo malayo narating ni Tarantado. Pero regardless, hoy, baka di mo alam, mas importante ginagawa nila kaysa sa ginagawa mo. Nagdideliver. Shout out sa mga food panda riders. Grab, food, lahat ng necessities. Drivers natin. Let's go. Ka lang ng fake mong bars. Hinahatid nila yung essentials ng mga tao. Kumpara sa'yo, sila yung tunay na malinis magtrabaho. Kinginang to ang yabang, naging bata lang ni AE, masyado ng pabida. Bata ka lang pala ni AE eh.
pareho lang kami ng boss mong bata ni Boss Vic sa Viva. Ano? Baka sabihin mo, di pwede kumpara. Kasi lamang siya sa pera at sa kanta. Well, sa pera. Pero pagdating sa letra, alam na, maski hater ko, alam na mas marami akong E kesa sa kanya. Speaking of pera, alam nyo ba nanay nito, teacher? Kaso mukhang pera. Yung mga estudyante di pinapasa pag di bumili ng tinda niyang Yema. De, biro lang. Di totoo yung sa Yema. Pero yung sa pagiging teacher, oo. Feeling ko lang walang oras sa kanya nanay niya eh. Parang after eskwela, gumagawa pa ata ng Yema. Kaya ng bata, madalas siyang solo. Forgive me. I'm just trying to figure out how is it that you have a teacher for a mom pero lumaki kang bobo? Oo, bobo to. Nung battle niya kay Apex, nag-reference to ng DC. Kaso, di correct. Oh, DC? Di correct. Si Joker daw ay may question mark, si Riddler yun. I was Tama. like, huh? Kasi may disconnect. It was DC. Disconnect. definitely confusing. Napaisip tuloy ako, baka may director's cut na di ko alam. DC, Director Scott. Ang cringe talaga nung DC, ang kulit. Ang comical lang na ang ibig sabihin ng DC ay detective comics pero di ka man lang nag-imbestiga sa net. Basic Oh. knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe DC sigurado, double check. he doesn't... DC? Woo! DC reference. Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't care about being accurate. Bahala na si Batman ng peg. Pag talaga member ng Dinosaur Club na Donggago Clan, asahan DC. mong Wex. DC. Fucking dumb clowns really ain't worthy DC. of a damn ounce of respect. Oh. Pero, to be fair, yung suporta nila sa isa't isa andon. Nung nanalo nga yan kay Akata, may pa-poster sila. As if may fandom. Yung picture niya nasa gitna. Tapos sa baba, merong caption. Congratulations kay Sixth Threat. 7-0. Freestyle champion. Freestyle champion? Talaga, hiwalay Facebook ng matatanda eh. Ang tatanga! FYI, ito pong tournament ay written. Tapos quarters pa lang po yung battle nila ni Akata. Ang tatagal nyo ng bobo. Di pa ba kayo nagsasawa? Pero mas bobo yung alam ng mali yung bobo pero di niya tinatama. Pero sa bagay, sino ba to para maghusga? Eh nag-choke nga yan nung nag-judge sa battle ni Invictus at Romano. Yeah. Totoo. May clip nun na ipapakat dapat. Bias talaga to si Vivus, hindi kinat eh, no? Well, pino-point out niya nga dito yung kasiraan niya. Sinisiraan. Pilit sinisiraan si Sixth Threat. Pero, well, that's business. Let's go. Pare, gets ko, nakakaantok si Invictus. Pero hindi yun excuse para di mo gampanan yung responsibilidad bilang hurado. Sabi pa, ito yung pinakamahirap na i-judge. Malamang, hindi mo nga alam sino una bumanat eh. Paano ka nag-decide sino nanalo? Ano, hula-hula lang din parang yung DC reference na ginawa mo? Oh. Ito yung tirador na sisipat sa bullseye ni mata, hindi asintado. Walang due diligence, Dunning-Kruger effect. Mula nang masabihang matalino ng tao, naging assuming na masyado. Guys, ang tunay na intelihente, skeptical, curious, at palatanong. Kaya nga di ako sure kung napapansin nyo na mula pa kanina yung pagiging matalino niya kini-question ko. Diba? Yun na yung sabi ko. Integrity yung sinisilip niya ni Shayma para round 1 and round 2. For real talk, pinakinggan mo ba talaga yung battle na ginage mo, ha? Motherfucker, don't lie! Line na yun, line na yun. Para sa ang dalawa mong tenga kung di mo pinakinggan yung both sides, ganon lang yun! Well, yun na silip. Eh. Ang angas ng achievement no?
ang nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Buti pa grupo mo 3 digits no? Yung IQ mo 2 lang. Pero tama naman, 2 ang tenga kaya both sides ay pakinggan. Ang tanong, narinig mo ba sarili mo nung sinabi mo yan? Gusto mo wag agad husgahan ng mga naaakusahan. Really, sa'yo nang galing yan. Ikaw na DDS at ang extrajudicial killing sa iyong sinusuportahan. Para kay Badang, gusto mo yung due process na karapatan ng lahat ay wag naming laktawan. Pino-point out mo yan habang yung buhay ng ibang di mo sure kung napagkamalan lang, ayos lang basta-bastang tuldukan. Ang hirap mo kabanding, ang labo mo naman. Sa sobrang bobo mo, pati pinaglalaban mo, di mo na alam. Ang sarap mong barilin. Pero dahil ang due process ay iyong karapatan, hindi kita papatayin, ikaw ay sentensyahan. By the authority vested in me. And upon review of the evidence provided, we have found Mr. Fluvert Floyd Kagampang, aka Sixth Threat, guilty on 6 counts. Fraud, discrimination against riders, misleading... Fraud, discrimination against riders, misleading citation, gross negligence as a judge, at moral hypocrisy at sa pagiging bobo beyond reasonable doubt. At dahil sa iyong mga krimeng nabanggit, ikaw ay aking pinapatawan ng parusang panghabang buhay na kahihiyan sa susunod na round. Haba pa rin ng round, pero well, may pinapoint na. May parang pupuntahan ng buong istorya ni Shay. Let's go! Yan! Tanginan to, para makakuha ng magandang reaction, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Tingnan mo, sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Tingnan nyo, kayo dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina, di ba sa pagdidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tangina? Grabe, grabe, grabe. Rebat to the max. Wasakan ng dangal. Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan. Ikaw, parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan. Mic drop. Tapos na. Yan! Game. Round na. Let's go. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. So pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung 3 niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga, nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo, isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Tama. Tas yung premyong isang milyon, pang bibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo, mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Regalo. Nakuha niyo yung essence? Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Oh! Past. History, present. Parang regalo, present.
reference kay Ann, regalo, bag, present. Let's go! Oh! Oh, present! Present! Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap. Yung susunian. Oh! De. Oh! Well, before nag-stream si Shay, una na nakilala si Ann Mateo dahil sa mga revealing attire. Ayan. So, yun yung naging issues niya before sa every battle niya. Well, pinakamasakit na round yun galing kay Pistolero at kay Shay. Pistolero at Sinyo. Where yung reference nila is yung hinaharap ni Ann Mateo. Na parang dumadami lang yung stream ni Ann Mateo kasi nagpapakita siya ng hinaharap. Well. Hi! Let's go! De. Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano hindi ko malalaman, lagi mong kinikwento? Nagdodota kami ni Sak. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann, may daladalang vibrator, out mo na ako. Tangina, real talk. Kami ni Sak talaga na pa. Yo, Dad, nigga, why you say that? Di ba? Kaya ganun na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado. Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan nung kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Phoebus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Tasang malupit dun pag sinagot ka lang ng let's go, Shay, let's go. Let's go, Shay! Let's go! Upal! Bastos na asawa! Hoy! Baka nakakalimot ka siya yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label, para ulit magkarakit ka, bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream, gamit kanyang dede, pinang-aakit ano. Katas nung kanyang mga papaya yung gumamot nung naghihingalo na tong cancer na to. Wait. Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe, man. Di pa nag-a-aido yung fiancé, nagamit mo na sa engagement. Di pa kayo kasal, pero nagamit mo na sa engagement! Engagement, which is yung part na sa online, something. Para dumami yung views, likes, pumasok yung pera sa stream. Engagement! Di pa kayo kasal! Nagamit mo na sa engagement! 600! Ano ba to? Sakit! Kaya ganun na lang, di ba? Kaya
okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog ay ang tanginang yan. Sa yung nilalait, ikaw nag-aabang lang. Sa yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon dala ng mga panlaman siyan, tangina. Sobrang real talk. Shay, sumagot ka dito. Di ba? Isipin nyo, Gagi. Isipin nyo, Gagi. Isipin nyo, Gagi. Wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Paray atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Sabit na. Real talk, pare, kung walang An Mateo, matagal na dapat walang Seyi. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit ng mabihisan na lang. Ay, mabihisa ka lang. Grabe. Bitaw na bitaw. Papost pa yan. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip sampal sa misis mo yon, walang yaka? Bugo nga pagkabana. Naghahanap ka pang ibang ring, pare, wala nang kasing mas makalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto mandamay ng pamilya. Tas ikaw lang yung solong nakatamo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga na in love pa sa akin asawa mo. Kaya kitil ka sa akin, gago. Kahit si Phoebus pa iyong amo, kahit may assist ka pa ng hurado. Ang kaso, di marumi ang DDS, ikay malinis nila. Bawi, Shay. Kailangan mong bumawi. Two-face talaga si Sixth Threat eh, no? No, the duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kong tumatak. Sinisermo na niya ako. Sinisermo na niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na eh, dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban. Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro lang chismis. Parang sa The Buzz, parang si Tito B. Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Guys, sabi mo, di ba sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka? Eh, putang ina mo pala eh! Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor, meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Pooch? Gawain niya kasi yan eh. Actually, buong dong gago. Kaya mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan. Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina.
pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi, well, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Eh nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yung ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Buti pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong aware ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa Tortured Poets kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles di makapagsalita. Nung Well, ang daming angle na magagamit. So, susunod na kalaban ni Shay. Ni Sixth Threat dito. Integrity-wise, lyrically, tinitira talaga si Shay. Ay, tigilan! na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Yung katotohanan, di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Oh, Ano legit. yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na atim mong palampasin? Na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin? Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, hinahayaan mo ganyanin? What a heart. What a heart. Legit, Shay. Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit bali-balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin! Woo! Ganda nun, transition. Kay Sister Lamanding. Let's go! Saan ka ba natakot, Phoebus, ha? Sa Babala Part 2? Alam mo kung ano nagra-rhyme sa Babala Part 2? Ulul, wala akong pakialam sa Babala, fuck you! Dedemanda nyo ako, baka sampaling ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paboran ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad yung mabababa IQ! Jackie, huwag ka papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true when coming from a place of concern, brother, I am behind you. Ngayon alam ko na, ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayong mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas. Huwag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaitan ng kaligtasan! Oh. Ganun ka kababaw mag-isip! Kapwa mo Pinoy iyong matitiis! Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan, yan. Di kasi kayo DDS. Ganun ba yon, ha? Hoy! Kakagan bars, pulbura na ata laman ng sentido niya. Hoy, Fluvert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Fluvert, bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth Threat, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon?
iyong isipin. Pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ng West Philippine Sea! Ngayon alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy, may greater purpose tula ko. Ooh. Shay. Sa bars nakakaboses pero di makaboses sa mga boses niya sa donggago. Pero wag ka mag-alala, Sixth Threat. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Ooh. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya. Dear Kuya, reference to sa ginawa ni Syke. Pero sadly, si Syke pinakulong ni Andrew E. So ito, ginagawa na naman ni Shay. Let's go. May gusto lang ako sabihin. Seryoso to. Seryoso to ha. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sa rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly, yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tama. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag-rap, rap lang. Huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. At Legit. sa mga matatanda, sa matatanda na kasama ni kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala? Makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example. Tama. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, eto, sagutin mo tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papaflip top o sunugan, kahit isang beses nagpunta ka na ba? Tama. Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Pero kung makikita nyo yung how AE moves, ni-reveal niya na to eh. Kung paano mag-move si Andre at si Pooch. So parang in a span of millennial, dun siya lumalabas. In every 10 years. So, I don't know, hindi pa right time siya para bumalik siya ulit. Nagparamdam na siya nung nilabas na yung tamang-tama. I don't know how many years pa, pero mararamdaman natin niya siya ulit. Pero mostly, ni-reveal niya na to. Every 10 years, gumagawa siya ng
millennial moves, every albums na nagawa niya, every music na nagawa niya, may span yun. Well, abangan natin. Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Senior, 60. Kaso wala, Say. duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso. Hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado! Wow! What a battle. Pero laki na sakripisyo ni Shay mula sa oras, bars, storytelling, point. Para sa battle rap, Shay, let's go. Pero panalo dito, 6 threat. Panoorin niyo yung buong video. See you on my next review. Bye!